Hello guys, ang video natin ngayon ay tungkol sa paggawa ng tie beam sa 3-story na bahay. 3-story na bahay. Yan guys, ganito ang sinasabing tie beam. Bali 8 ang lapad niya, 8 inches. Yan guys, yan ang tie beam. Ayan. May tie beam to kasi 3-story. Bali 17 sheeting poste siya. Ayan guys. Paka-layout, bali 17 sheeting poste ang nagawa. Pag-putting at pag-layout. Ayan guys, 17 sheeting poste yan. Sa isang 3-story building na gagawin. So guys, ito guys ang anilyo ng poste. Ayan, ang ginamit na bakal dito is 16 mm at 10 mm ang pang-anilyo niya guys. Ayan guys. Ayan, bali 17 sheeting poste yan. Ganito guys ang tie beam. Ang palibot nitong building na to ay ginawan muna ng tie beam para protection kung halimbawa lumindol. Kasi 3-story to. At saka ang lugar na to, ang lupa dito is mas mataas ang porsyento ng buhangin kaysa sa lupa. Kasi malapit to sa dagat guys. Ayan guys, mas mabuhangin siya kaysa sa lupa. Kaya medyo pag lumindol siguro, medyo makuha siya, madaling umalog. Ayan guys, ang tie beam na ginagawa. Ito naman mga bakal na ginagawa ang anilyo. Ayan guys, ang tie beam. Yan ang mga poste. Ayan guys, ang mga poste. Iskwalado yan. Kasi pag hindi mo na iskwala yung paggawa ng bahay, pag mag-aasintahan ka, medyo mahihirapan ka ng humabol. Lalo pag plastering at finishing. Ayan guys. Ayan. Ang halo naman, ang quantity ng paghalo nito is 2:3. 2 supot ng bato, 3 supot ng buhangin sa 1 supot ng simento. Ayan guys. Mga poste niya. Ayan. Ayan guys. Bago magputing pala at gumawa ng tie beam. Ayan guys ha. Ayan. Sa ilalim ay linagyan muna ng malalaking bato, mga boulder, para mas malakas ang kapit ng simento dahil may mga boulder sa ilalim guys. Ayan. Ayan mga boulder, yung mga bato na yan guys. Ayan. So ang ginawa naman sa tie beam, ganun pa rin ang bakal, 16 mm at may palaman siya na isang 12 mm. Ayan guys, 12. At saka yung tigilid niya is 16 mm yan guys. Bali 5 ang bakal na linagay sa tie beam. Dito naman sa mga poste, lahat 16 mm, halim na 16 mm ang ginawa. So guys, ganyan po ang ilalagay natin pag magpuposte tayo para matibay. Pero pwede rin po tayong gumamit dito kahit sa 3-story building kung gusto nyo, kung malaki-laki ang budget. Pwedeng 20 mm na bakal ang gamitin, depende po sa inyo kung malaki yung budget. Pero 16 mm ang pinaka-standard din kasi marami namang poste, DCT sa 3-story. Ayan guys. Sa gitna, hindi na yan solid na 16. Bali, 2 12 mm, 4 na 16 mm. Ayan guys. Ayan guys po ba po ang paggawa ng tie beam kung paano. Ang buhos ng tie beam at buhos ng mga poste ay parehas din ang halo niyan. Parehas ang quantity niyan. 2:3 pa rin. Ayan guys. Ito guys, sa mga bakal na to, sa tie beam, ay abang to para pag mag-aasintada na. Ito ang linya kung mag-aasintada na magbibigay ng lakas sa mga hollow blocks na ilalagay guys. Ayan, yung mga bakal-bakal na yan. Ayan, para pag mag-aasintada dyan, ayan, nakapatong sa tie beam yung mga bakal. Ayan, ayan guys. Yan ang sukat para pag mag-aasintada ka, yan ang kakapitan ng mga hollow blocks guys.
Ayan guys, ito na lang ang aking upload ngayon kung paano gumawa ng tie beam. Bago buhusan ng poste ay tie beam muna ang binubuhusan. Para pagbuhos ng poste, nakakapit na yung tie beam sa ilalim. Ayan guys. Hanggang sa susunod naman guys na upload natin, pagbuhos ng poste at pagbuhos ng slab. Kung paano ang pagbuhos ng slab, paggawa ng forma ng mga poste guys. Okay? Huwag niyong kalimutang i-subscribe at i-like at i-share ang video na to.